Hello guys! Good day! Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. My name is G2 and today, napaka-gorgeous po ng ating guest. Well, she is currently working in a shipping company in Australia as a customer success partner. Let's give it up, Miss Anna! Good morning, everyone! Hello, Miss Anna. Kamusta naman? Mabuti naman. Kamusta? Okay, well, same thing. Okay din naman. Okay din naman. So, bago mo ikwento yung pathway mo sa Australia, Miss Anna, you tell us muna about your college life. Paano nagsimula ang lahat? Paano ka nagkaroon ng gantong skills na... First of all, so hindi talaga ako dito sa posisyon na to. Hindi talaga ako dito sa industry na to kasi I graduated HRM, Hotel and Restaurant Management sa St. Paul, and then nagkuha ako ng masters sa PUP. So from then on, nagtrabaho na ako sa ibang industry. Nagturo na ako ng college. Tapos, kumuha na ako ng mga courses. Ang dami ko ng courses na kinuha. Tapos, napunta ako ng manufacturing company sa Manila. So, from there on, siguro yun naging pathway ko papunta dito sa posisyon, sa industry na to. So, HRM, does that mean na nangarap ka maging chef someday or Oo naman. magluto-luto talaga? So, magtrabaho sa isang shipping, yung sa mga shipping company na na cruise. Mga cruise, yeah. Mga cruise ship. Pero yun nga, sa cruise ship hindi tayo pinalad. hindi talaga siguro ako para doon kasi nag-start ako magtrabaho. Yung first job ko is with Red Ribbon. So, parang ang layo-layo na sa cruise ship. No? Hindi naman ako nag-try din mag-apply ng cruise ship. Although, back then, meron akong mga idea na where to apply. Magsaysay, ganyan. Pero hindi lang ako napayagan ng tatay ko na mag-apply ng cruise ship. So, wala. You took HRM specifically talaga para tumalon sa cruise ship para dun mag-build ng career as a chef, I guess. Siguro. Yeah, sana. But yeah, it's not really like my destiny. So that's not the plan for me. Yeah, God has better plan. Parang hindi talaga ako para doon kasi during the internship, like 4th year college, di ba nag-intern ka nun sa mga hotel. Tapos sa hotel, gusto ko ma-assign sa kitchen or somewhere na talagang pang hotel and restaurant management. Hindi pong talagang ng mga beddings, ganyan. Pero nung time na yon sa HR ako na-assign. So, sabi ko doon sa nag-mentor sa akin, gusto ko ma-assign sa mga kitchen. Sabi niya, hindi ka pwede pang back office, ay sa likod, sayang naman. Kailangan sa labas ka, makita ka ng mga tao, ganyan. So, hindi din talaga ako napunta talaga doon pa lang, from there, hindi talaga ako napunta sa mga kitchen side or mga housekeeping side. So, tas nung nag-graduate na ako, nagtrabaho na ako sa Red Ribbon, nag-aral pa nga ako ng SOLAS nung time na yun. Kasi gusto ko talaga magbato. Oh yeah, SOLAS. So, nung mag-a-apply na ako, sabi ko sa tatay ko, gusto ko mag-apply, kasi papa ko na nagtatrabaho siya sa customs, sa shipping lines din. Tapos parang kumpare niya yung may-ari nung magsaysay. Sabi niya, pwede ba yung anak ko? Sabi, hindi daw po. Huwag mong pag-apply ng cruise ship yan. So, from there, tinanggap ko na hindi talaga siguro para sa akin to. So, hindi na ako talaga nagpunta dun sa way na yun, kung ano man yun. Nasana. So, pero okay lang. So, kailan mo naman na-realize na this is not for me? Kailangan mag-isip na ako ng ibang pathway ng magiging career. Hindi, pa lang yun. Kasi before that, gusto ko talaga nung magka-college ka lang, pero from high school, no? Gusto ko mag-engineering. Pero ayaw ng papa ko pumunta ako ng Mapua kasi yung brother ko nandun. Sabi ng brother ko, nako, wag na dun. Daming lalaki dun. So, tapos ako sa isya. So, una pa lang talaga, gusto ko talaga yung medyo nag-iisip ka ng konti. Tapos, nung napunta na ako sa company so after na nung mga inline sana sa course ko yung trabaho ko nung before, kasi nga, sa Red Ribbon, ganyan. Na napunta na ako sa Emerson, sa manufacturing company siya.
parang doon merong Excel, merong paaral nun sa Mapua na parang advanced Excel. So, kasama ako doon. Tapos kami nagte-train sa mga employees ng Excel. Parang kami magte-train sa mga employees na hindi naman napag-aral ng company. Kami yung parang magda-download sa kanila. Mm-hmm. So, yun, from there on, tapos na ako ng process improvement, yung mga 5S, yung mga ganyan, yung mga process improvement na mga So, napunta na ako sa process. So, yun na yun. Yun yung, tapos after nun, tuloy-tuloy pa rin ako, nasa customer service ako nun, senior customer service ako nung time na yun. So, magawa kami ng mga process for customer service. Tapos, yun na, parang sa ko, ay, ito talaga siguro talaga. Kasi gusto ko talaga yung medyo kinikiliti yung utak ko na parang kailangan kong mag-aral, anong sunod-sunod kong pag-aaralan? Mga ganun ba? Mm-hmm. So, yun. Siguro. Ang dami ko talaga. Kung possessions lang, parang, paano ka nandyan? Anong ginagawa mo dyan ngayon? Parang, papaka-question ka talaga. Pero, yun nga siguro, no, meron talaga mga plan sa atin na hindi natin alam. Na, para ka talaga dito. Kata nito, di ba? Nasa supply chain ako. Paano ako mapupunta sa supply chain? Galing ako ng manufacturing from Manila, Emerson, customer service. Pagpunta ko ng Dubai, Emerson pa rin, sales support. Pagdating ko dito sa Australia, Emerson pa rin. Same company. I'm working with the same company for almost, I think, 10 years or 15 years doon sa Emerson. Pagdating ko dito sa Australia, sabi nung presidente sa Dubai, Anna, we're gonna go to Australia. Do you wanna hire her? So, nag-start din ako dito. Sales support din. Tapos, medyo nag-train ako ng Oracle kasi nga, bago sa kanilang Oracle dito. So, yun. Tapos, punta mo nasa supply chain ka. Paano nangyari yun, di ba? Ano nangyari? Wala akong experience doon. Wala akong experience. Wala talaga. As in, zero knowledge at all. Yeah, actually, medyo nag-iisip din ako ngayon kung parang ang dami mong tinalunan na kumbaga, parang industry. Yeah. Pero the good thing about it is, paano mo nagagawang mag-excel sa isang industry na wala kang kinalaman or wala kang experience? Continuous learning talaga. Pero nung nasa Manila ako, nag-aral ako ng yun nga, Excel. So, nag-aral ako ng MS Excel. Tapos, yung medyo intensive na Excel. Tapos, pagdating ko ng Dubai, nag-aral ako ng kumuha ako ng certification ng Six Sigma. So, process improvement siya. Tapos, pagdating ko dito, kaya ako napasok sa supply chain kasi yung company na to, yung nag-hire sa akin, wala pa kasing may Six Sigma dun sa company. So, ngayon, nung nalaman niya na Six Sigma ako, natuwa siya. Sabi niya, pero sabi ko, galing ako ng manufacturing company. So, alam ko yung mga input terms, alam ko yung basic ng supply chain. Yeah. Pero kasi hindi ako talaga sa supply chain. Alam ko ang basic, pero more on process talaga ako. Tapos parang dun, sabi niya, sige, yun, binigyan niya chance. Okay naman siya. So, Miss Anna, is it advisable ba na pagka mag-Australia ka, kailangan may Six Sigma ka? Kami naman, kasi pumasok kami dito sa Australia as skilled migrant. So, yung husband ko, engineer siya. So, magkakasama kami sa Dubai noon. Siya yung nag-apply. Tapos, sa point system, yun, syempre, pinagsasama na yung course namin, ganyan. So, nakapasok kami as a skilled migrant. Nung pumasok kami dito, wala naman kaming sure na trabaho. Ako lang yung may sure na trabaho dahil in-endorse ako ng company namin sa Dubai, papunta dito sa company dito sa Australia. So, ako lang yung may sure, ako yung may sure na work pagdating dito. Meron ako lalapagan, kumbaga. So, hindi siya, maganda lang na meron kang work experience kasi kasama sa point system. Saka syempre dapat medyo bata-bata ka pa pag nag-apply ka ng migration sa Australia kasi syempre the more na mas matanda ka, mas mababa yung score mo. Pero hindi siya specific na kailangan may ganito ka. Yeah. So, kailan mo naman naisip na mga ibang bansa? So, from the Philippines,
Paano ka nakapag-Dubai naman? Ang nangyari naman sa Dubai, sobrang, di ba, hindi mo talaga alam yung plan eh, no? Pero bata pa lang ako, nagbabakasyon ako dito sa Australia. Sinasabi ko dati, ayoko hindi talaga ako titira dito sa Pilipinas. So, kasi nandito yung relatives ng dad ko, ng papa ko. So, ngayon parang, doon ako sa ibang bansa talaga mamumuhay, parang gano'n. Pero nung nag-college na ako, nagtrabaho na ako, bumabakasyon ako dito. Tapos, pero sabi ng papa ko, hindi ka pa pwedeng, ayoko sa mga anak ko na pumupunta ng ibang bansa para magtrabaho. Parang sa kanya. Pero nung time na yon, nung nagkaroon ako ng asawa, may offer kasi same company kami ng asawa ko, Emerson, sa Manila. Nagkaroon siya ng offer sa Dubai. Kasama kami. So, sige, sama-sama na tayo doon. Kasi nagkaroon na siya ng offer. Pero same company rin naman. Kaya, pagdating ko sa Dubai, same company pa rin ang nagtrabaho. After a year na nandun kami, nakapasok na rin ako doon sa company na yun. Sa Emerson din. So, yun yung start. Pero kung tutuusin, kunyari ako lang, kung single ako, pupunta ako ng Dubai. Hindi talaga. Kasi, hindi na papayagan. But since it's a family matter na yun, kailangan, nandun ng isa, hindi pwedeng magkakahiwa-hiwalay kayo. As much as possible. Yun yung suggestion ko. Kung family kayo, masama-sama kayo. Alam mo yun? Although mahirap, syempre mahirap kapag lalo pa pag starting, diba? Pero mas maganda yung magkakasama talaga. At nakikita niyo yung hirap ng isa't isa. Parang ganun. Yeah, of course. Yun, kaya yun. Pero hindi talaga siya planned na, punta tayo ng Dubai. Punta tayo ng... Yeah. Hindi, walang... So, ang galing Parang yung tadhana ang gumawa ng paraan para makapag-Dubai ka and with your family. Yes. Especially like here in Australia, parang dati nasa Dubai kami, nagbabiyahe kami, nagbabakasyon kami pa. So, ng US, babakasyon ka ng Europe, no? Tapos parang, kasi bakasyon din kami dito. Kasi parang sabi namin, magka-college, magka-high school na yung mga bata, ganyan. Saan kaya tayo? Okay naman yung buhay nasa Dubai. Pero sinabi namin na, kailangan ng mga bata ng passport. Kasi kahit doon pinanganak yung bata, hindi ka magiging Emirati or whatever, no? So, Philippine passport pa rin yung hawak nila. So, sabi namin, try lang natin mag-apply. Apply ka lang. Basta walang perang kuhaan, walang kuhaan ng pera. Alam mo yung gano'n? Yeah. Pag may kuhaan na ng pera, back out na tayo. Tapos, alam mo, in span of 8 months, nag-grant kami ng visa papunta dito. Tapos, PR na yun. PR ka na agad. So, alam mo yun, parang, nasa Australia ka na din. Sa Australia ka rin pala babagsak. Parang gano'n. Alam mo yung bata, paano pupunta ka dito? Gusto mo dito, tas ayaw ng magulang mo. Tas ngayon, di ba? Dito ka rin pala. Parang galing naman. Parang, grabe naman yung dugtungan ng buhay mo. Parang doon ka rin talaga ang galing ni Lord, di ba? Yeah. Kahit anong, punta ka dito. Alam mo yun, hindi ka pa rin, iba. Oo. So parang, okay. Planado di ba? In Manila, yes. Di ba? Iba-ibang trabaho ka. Nagbabakasyon ka sa Australia. And then, nakatira ka dati, yung nagtatrabaho sa Manila, sasabihin ko pa niya, kunyari, kung magbabakasyon na ako, bakasyon time na sa Australia, magre-resign na ako. Kasi magbabakasyon ako Hindi ko yun. So, resign. Kasi syempre, usually naman, papayagan ka 1 month, diba? Yeah. Yung kayo magbabakasyon ng 1 month lang, syempre 3 months lang, magbabakasyon din. Yes. So, pag hindi ako pinayagan, resign. Balik punta dito. Tapos, ang magaling lang, na nasa Emerson ako, pinayagan ako magmahaba ng bakasyon. Parang, pinayagan niyo ako. Tapos, nakilala ko na yung husband ko doon. Tapos, napunta siya ng Dubai. Tapos, sumunod na kami after a month. Tapos, nag-apply kami dito. Alam mo yung ganun. Ang galing. Wala lang, ang galing. Yeah, magaling talaga. When you go back. Yeah. So, Miss Ana, may mga question tayo dito. Sabi ng isang viewer natin, paano naman yung naging adjustment yung pamilya pagdating nyo ng Dubai? Sa Dubai, kasi hindi mahirap. Dahil, ang company namin, binigyan kami ng isang container to fill it up with our things. Tapos, libre sila na magpapa-freight papunta sa Dubai. So, may initial gamit ka na in short, kasi nakabili ka na ng mga kama sa Manila, ng mga cabinet sa Manila.
Tapos pagdating sa Dubai, sobrang lahat naman sagot nila yun. So wala, okay lang, walang masyadong adjustment. Ang adjustment lang siguro personally. Hindi ako magluluto. Hindi ako masyado naglilinis. So, syempre, natuto ka na magluto, natuto ka na mag-alaga ng bata, natuto ka na, mga ganun ba? Eventually, yeah. Yun. Yeah. Yun yung mga natutunan ko. Pero, other than that, yung adjustment, hindi siya ganun ka, ano, yun lang, siguro, sa personal na. Personal, yeah. So, what about the work culture nung mga, nung nasa Dubai ka na? Kasi, sa Manila, nagtatrabaho na kami sa company na iba-iba yung nationality kasi yung mga amo namin, di ba, nasa US, ganyan, mga Indians. So, pagdating ng Dubai, since same company, hindi siya ganun ka, yung adjustment. Kasi same company, yung nakakausap ko yun naman nasa Manila pa rin nakatrabaho ko dati. So, hindi siya, alam mo, sobrang ang bait-bait sa amin. Apaka-bless siguro na tipong, hindi ganun adjustment kasi office mate. Yung pa rin yung ka-office mate mo dati. Hindi ka na pa nagbago ng ka-office mate eh. Ganun ba? Nasa Dubai ka lang. Di ba? Nasa Dubai ka lang. Galing ah. Well, what about yung the Dubai itself? The environment? Yeah, the environment. The culture. Hindi siya, kasi open country siya. And napakaraming Pilipino everywhere. So, hindi siya ganun. Yun nga, wala. Hindi masyado. Kasi, mas maganda syempre yung lugar eh. Tsaka, hindi ganun yung traffic tulad sa atin. Yun yung mga yung adjustment is in a better, pero hindi siya oo. Hindi siya yung tulad, swerte lang, siguro blessed lang kami kasi nakapunta kami sa company na maayos. Hindi tulad ng ibang OFW na may napupunta sa mga naka-lock up or yung passport nila nandito o naka-housing sila, yung mga ganun ba yung hindi kayo may mga ganun. Pero sa amin kasi hindi ganun. Kaya wala siyang ganun kumbaga pag nagsabi ka na ano yung worst experience mo, parang wala naman siya ganun. So Miss Ana, the way how you tell your story, well, number one talaga, evidently napaka-bless mo talaga in your family. So, paano man binabalik sa sa ibang paraan yung blessings na nakukuha mo? Siyempre, yun naman yun, ba? Makakabigay ka lang naman blessing pag overflowing ka na rin ng blessing, Pero, unang-una, siyempre, help as much as you can. Yun. Parang kung kaya, kung kaya talaga. Pero syempre, hindi mo ibibigay lahat, no? Yung sobra yung overflowing, yun yung kaya mo ibigay. Kasi pag nagbigay ka ng parte mo na, baka ikaw naman yung mawalan. Baka ikaw yung malugmok. So, yun. Hindi ako pwede mag-specific, pero yun nga, kung kaya, I can. I will. Parang gano'n. It's either my time, it's either financial, ganyan. I will. Parang gano'n. Okay. Kasi dito sa Australia, kasi may church kami dito. So, kung kaya ng oras ko talaga, I will help. Alam mo yun? Kung kaya ng bulsa natin, kaya, diba? Pero, hindi ko siya pinipwersa para sabihin ng kailangan kong magbigay dahil sobrang blessed ko. Parang, hindi yata maganda yung arrogante ka masyado. When yung pandemic happens, andyan na kayo sa Australia? Alam mo, sakto lang yun. Kararating na namin dito, 2019, 2020 yung hit ng pandemic eh. Yeah. So, 2019 adjusting ka. Ito yun sobrang perfect timing. Yun ang masabi ko. Kasi, ang plano namin, once na tumutong kami ng Australia, hindi kami lalabas ng Australia hanggat wala kaming passport ng Australia. So, pagdating namin, nag-lockdown 3 years. O, diba? Kaya inaagad yung 3 taon mo na hindi ka talaga lalabas kasi nasanay kami sa Dubai, bumabiyahe. Pero dahil sa lockdown, hindi ka talaga pwedeng bumiyahe. Kahit gusto mong bumiyahe, hindi ka pwedeng bumiyahe. So, yung 3 years na yon para sakto lang. Tapos after 3 years, di ba, okay ka na. Balik na naman tayo. Ngayon, balik na tayo. Meron na rin kaming passport. Meron na rin kami, citizen na rin kami, kumbaga gano'n. Wow! Diba,
Ang galing, no? Ang galing. Tapos ito pa yun, ang magandang sobra talagang, thank you Lord talaga. Pagka, nung during the pandemic, syempre wala kang, nag kami noon, sharing kami sa house. Share ko lang na, tipong, dahil nga hindi kami lumalabas at hindi kami gumagala, kasi napakagala ng pamilya namin, nakaipon din naman kami. Nakabili kami ng bahay. Alam mo yan? In 2 years. Oh my! Ano? Diba? Nakabili kami ng bahay sa Australia. Parang, hello, sino bibili ng bahay sa South? Dati no, naalala ko, meron akong interview. Yanong ako, do you plan to go to buy a house in Australia? No, never! I will never! Kasi hindi, alam mo, sobrang hindi ko siya ma-imagine na makakabili kami ng bahay sa Australia. Dahil mahal. Oh, okay. Diba? Kasi, imagine mo yung mga tao, yung ibang tao na kakilala namin, they've been here for years, decade, pero hindi sila makabili dahil mahirap talaga umipon ng pang down payment. Alam mo yun? Kasi mataas ang cost of living dito, hindi siya mababa. Pero dahil nga sa pandemic, 2 taong kang hindi gumala. Di ba? Ang galing, ang galing. Mm-hmm. So, yung bahay dyan talagang something na napakamahal talaga in Australia. Yes, same. I think it's the same in the Philippines. If you're working in the Philippines, diba hindi naman sa atin lahat nakakabili ng bahay? Diba meron sa atin, tumanda na, nag-rent pa rin tayo. Diba? May mga ganun eh. Same here. Kasi ganun din naman kung ano yung salary. Kaya kung sino man yung nanonood dito, no? Kung ano naman yung salary mo, siya din lang naman yung gagasasin mo dito. Hindi ka naman gagasas ng peso eh. Gagasas ka rin ng AUD eh. So, tabla. So, oo, tabla kung tabla. Alam mo yun? Kaya talagang sobrang God's grace kung magkakaroon ka talaga ng ganung blessing na makakabili ka in 2 years na 2 years na nag-a-adjust ka pa lang. Alam mo yun? Adjusting pa lang kayo yan eh, nasa bagong bansa. Especially the kids, diba? Siyempre, may dalawa kaming bata. So, nag-a-adjust pa rin sila sa mga school. Nag-a-adjust pa rin kami kung saan kami pupuntang area. Yung mga ganun, trabaho namin, ina-adjust pa rin namin. Kaya, yun. Sobrang blessed yun. Living in Australia is different from having a holiday in Australia. Kasi nag-holiday kami dito ng family. As a family, nag-holiday din naman kami dito. Masaya yun, kasi bayad ka ng annual leave mo nun eh, di ba? May annual leave kang pera. Gagasasin mo, wala lang, talagang panggasas lang talaga siya. Vacation lang. Yes, holiday. Pero living in Australia is different kasi, syempre, yun nga yung katad nung minention ko kanina, yung income mo is the same ng gagastusin mo dito. Plus, may tax dito. Sa Dubai, walang tax. Dito, ang tax magkano? 34%? 28%? Wow, that's big. Laki. Kaya, alam mo yun, parang sa Dubai, 0%. O, siyempre, yung pinanggagastos namin dati dito, masaya. Dito ba yun? Wala na. So, does that mean, Miss Anna, na when it comes to financial, nung nasa Dubai, Anna, so when it comes to financials, in Dubai, tsaka sa Australia, is talagang iba na yung yung spending, Iba ang the way you spend the money in Australia and in Dubai. Iba. Kumbaga sa Dubai kasi, sagot nila yung travel nyo, sagot nila yung ticket namin ng family, pagpupunta kami somewhere, sagot nila yon. Bahay namin, libre, sagot din nila yon. Kotse namin, libre. Alam mo yun? Dito, lahat yun, syempre, bayad namin yung lahat. Insurance ng mga kotse, insurance ng bahay. Ano yun? Lahat literal. So, ang laki-laki ng difference. Pero syempre, kunyari, tatanungin mo ako, saan mas maganda? Diba? Dubai ba o Australia? Yeah. Ang masasabi ko, kunyari, maganda siya in the longer run. Kasi, syempre, meron kang ang passport. Holder ka ng, first world country na passport. Iba yung mo acceptance mo sa world eh. Kapag, alam mo yun, yung pagpunta ka ng bansang ganito, wala, hindi mo kailangan ng visa. Sampal mo lang yung passport mo, okay ka na, di ba? Ganun ba? Pagka
Philippine passport ka, kada punta mo kada punta mo ng Europe, hihingi ka ng visa. Visa, A-apply yeah. ka, magbabayad ka. Yung ganun. Tapos yung sa mga bata, pag lumaki sila, pag yan, nag-matured na sila, ano na sila, malaki yung edge nila na makakuha ng magandang start. Kasi nga, galing sila sa Australia, nag-aral sila sa Australia, di ba? Pag, kaya punta sila ng Pilipinas, o di ba? Iba yung tingin, kasi kapag kasi, katulad sa Dubai, pare-pares kami doon ng trabaho, iba-iba lang kami ng passport, iba-iba ang sweldo namin. Depende sa passport, ang swelduhan sa Dubai. Kaya in longer run, mas maganda doon. Mas maganda dito. Pero, kunyari ngayon, kung papapiliin mo ako, gusto ko sa Dubai. Andun yung pera eh. Wala naman dito ang pera eh. Pero syempre, yun nga. Ilalagay ka kung saan ka dapat. Kasi ang pilit mo naman, di ba? Wala ka naman magagawa. Pero Ana, would you still consider, siguro pagka medyo may edad na tayo or malaki na anak nyo, babalik ka pa rin ba ng Pilipinas? Alam mo, inisip ko yan. Kasi parang, gusto mo, syempre, di ba? Kasi gusto mo may mag-alaga sa'yo. Pero, yung mga anak ko, parang di naman sila pupunta ng Pilipinas. So, ewan ko, until now, hindi pa rin namin alam mag-asawa kung saan kami mag-i-stay. Kasi, feeling ko pag pumunta kami ng Pilipinas, wala rin naman, hindi kami dadalawin ng mga anak namin. Kahit nga siguro dito, kung masa age care ka dito, di ka pa rin dalawin ng mga yun, nandito ka lang eh. Pilipinas na. Kasi, yung mga anak namin, hindi naman kasi sila sanay sa Pilipinas. Kasi nung nasa Dubai kami, magbabakasyon sila sa Pilipinas, mga 1 week lang, ganyan. Oh, so, hindi talaga sila nakakapag-spend talaga ng time doon. Tapos, hindi rin naman sila matatas mag-Tagalog. Actually, hindi nga sila nakakaintindi ng Tagalog. So, fault din naman namin yun. Ba't di sila nakakaintindi? Pero yun nga, hindi nga sila nakakaintindi ng Tagalog. So, alam mo yun, kaya, kung sa amin lang, gusto namin, syempre doon. Kasi, may pera ka sa Pilipinas, pwede may mag-alaga sa'yo. Dito kasi talaga wala. Yeah. Pero, syempre, depende pa rin sa, in the future, kung ano yung mga anak mo. Kung saan kami magiging masaya, kung dadalayan ba nila kami, o wag na lang. Basta may mag-aalaga sa amin, o ano. Depende. Depende pa rin, syempre, no? Depende pa siya for now. Pero, syempre, your decisions are not final yet, di ba? Kasi it's too far pa. Parang, alam mo yun, may bahay naman kami sa Manila, sa Pinas. Meron naman din walang nakatira dun sa isang bahay. So, pwede, kung gusto din naman talaga, pwede naman tira dun. Pero, yun lang. Depende. Siguro kasi, ang maganda, mahal kasi sa ating mga hospital eh. So, isip pa yun sa inisip namin, no? Dito kasi, sabat kasi. Tama naman. Siyempre, pag tumanda ka, isipin mo na rin yung magkakasakit ka na din. Of course. Kasi siyempre, magde-deteriorate yung natin eh. Health natin eh. Eventually. Diba? Yeah. So, dapat you have to plan ahead. Yeah. So, kung may free medication naman dyan, kahit ako, dyan na lang talaga. Oo, diba? Dito meron naman sila for emergency. Although nagbabayad kami ng insurance from our pocket. Pero meron sila talaga ng pang-government. Meron silang ganun. Tsaka, yun nga. Dyan talaga, syempre pag dyan kami, di naman kami citizen dyan, diba? Mm-hmm. So, talaga from our own pocket talaga. So, isang linggo ka lang sa hospital, may 1 million ka agad bill, di ba? Oo, yeah, that's true. Lalo pag na-ICU ka na, dire-diretso na. So, pero Ana, yung work mo ngayon sa Australia, hindi na to Emerson, di ba? Nasa shipping line ka na. So, paano ka naman napasok ng shipping line from Emerson? Yun nga, kasi yung amo ko na nag-interview sa akin, para nakita niya sa CV ko na may Six Sigma ako. The Six Sigma, yeah. Oo. So, natuwa siya kasi nga, Six Sigma din siya. Tapos, wala naman siya kilalang ibang Six Sigma. Parang sa company na yun, parang nung pumasok ako, 2 lang yata silang Six Sigma. So, parang natuwa siya na magiging under niya ako. Tapos, ayun, yun lang yun, dun lang. Tapos,
doon na lang ako nag-aral kung ano yung alam mo kasi wala akong alam eh, wala akong alam sa shipping company, wala akong alam yung mga, kung ano yung mga ginagawa nila dyan. As in, zero knowledge, kumbaga. Yeah. Zero. Bago Kasi, eh. bago, pati yung mga terms, bago. Kasi, galing ako ng manufacturing company. So, ang manufacturing company, basically, mga parts yan. Parts ng refrigeration, ganyan. Pero ano namang pakalayo talaga eh. Alam mo, kahit isipin, hindi talaga ako makasip. Parang, So, ano yung mga essentials na pinag-aralan mo pag tulon mo ng shipping? oh. Syempre, yung mga terms nila, yung mga input terms, yung tipong, paano ba ang bayaran natin? Mga ganyan, yung tipong, kasi sa shipping line, kasi kami end-to-end kami, so meron kaming ocean, yung tracking, yan na inaaral, lahat talaga siya. Tracking, air, yung air shipment, yung mga ganong shipments ba. So, inaral ko na yun. Tapos, meron din naman silang mga, syempre, di ba, pag bago ka sa company, may mga e-learning din kayo yan. So, yun. Yun yung, tapos, yung iba, syempre, yung mga nagkatrabaho mo rin na matatagal na rin naman sa company. So, sila na rin din yung nag-aano sa akin, na nag-guide nung una. Tipong, ano ibig sabihin ng ganyan? Ano ibig sabihin ng ganyan? Kaya yun. Pero yung kung talaga nag-aral ng specific course, Yeah. hindi ako nag-aral ng specific course. Wala akong So, specific diretso course. na talaga, no? Talaga siyang oo, natuto ka na lang sa experience. Paano gumagana ang shipping company? Siyempre, ang shipping parang feeling ko siya kailangan siya ng economy kasi, di ba? Saan ba nanggagaling yung mga kinakain natin? Yung basic needs natin, di ba? Tinatransport yan eh. So, yung pa lang, by itself, katulad ng COVID, sino ba yung gumagana ng COVID time, di ba? Yung mga shipping kasi, dun nakakapag-transport ng Tapos may mga something na gera-gera. Diba mga shipping lines din kasi sa dagat wala naman dong wala naman dong masyadong komosyon eh, diba? Kung ano manggulo nyo dyan sa lupa. Yung mga transportasyon ng mga gumagana pa rin naman eh. So yung feeling ko siya, substantial siya sa economy. Kasi nga, lahat ng damit natin, pagkain natin, as in talaga medical needs natin, tinatransport natin. It's all coming from other country. Kata dito kasi yung hawak ko is yung mga key client, kumbaga. So, mga pagkain from, grocery shops na malalaki, syempre, di ba, sa atin, di ba, yun na lang, Cheetos. Di ba? Yung chichirya na Cheetos. Napupunta sa Pilipinas. Saan nang gagaling yan? Di ba, US? Tinatransport yan. So, dun siya, kaya talagang sobrang siya. Essential siya na industry kasi nga lahat ng ginagamit natin, I think kunyari, wala akong alam na bansa na nabubuhay from their own yung capacity lang nila, parang ganun, parang konti lang, tipong yung hindi sila nag-i-import, puro export lang sila, hindi imposible, tsaka hindi rin mabubuhay ang company, ang country kung hindi sila nag-i-export, diba? Kung doon lang sila sa loob nila. So, yun. Ito ba yung yung nakikita natin sa mga pier? Oo. Malaki siyang shipping company. Actually, biggest shipping company siya in the world. Doon ako nagtatrabaho. So, kaya maraming kaming mga lanes mga ports na pinupuntahan. Mga ports, yun. Na pinupuntahan. Tsaka yun dahil siya malaki siya, hindi talaga siya rekta sa, kanyari, ikaw gusto magpa-ship. Sabi mo, Anang, papashipping ako, baka naman pwede yung isang cargo ko. Oo. Isang container ko. Hindi kita matutulungan. Kasi, hindi naman, kasi dapat pupunta ka doon sa maliliit. Yung maliliit, yun yung namin. Kumbaga, nag-consolidate ng mga maliliit na pera-perasong order. Oo, yung mga ganun. Pero container, sila yung pupunta sa amin. Parang mga ganun. Hindi yung, pwede na, mayroon ako isang container dyan. Baka naman. Hindi kita matutulungan, pasensya na. Kasi parang yung sa inyo, parang large scale talaga na, Oo, large scale talaga siya. So, meron sa akin minsan nagaganyan, parang,
Oo, shipping company ka pala. Malaking company yan. Pwede ba to? Hindi talaga ito matutulungan. Pasensya. So basically, pagkain, pati bang sasakyan, galing sinishipping yan. Sasakyan, helicopter, o... Pero inisip ko doon, ba't may helicopter? Pwede naman lang Helicopter? lumipad, di ba? O pwede naman lumipad, di ba? Kasi lang, meron sa akin sinagot kung bakit hindi siya po pwedeng... kasi yung fuel, mahal. Kasi kunyari, from this country, dadali mo tong helicopter sa, kunyari, Asia to Australia, to US. Mag-helicopter ka ba hanggang US? Siyempre, di ba? Ang fuel mo yan, dahil. So, siniship Ubus. nila yan. Nilalagay nila yun sa barko. Hmm. Ang gagawin. Mga kotse, syempre, marami talagang kotse, yung mga Tesla, mga ganyan. Okay. So, yung mga... Kasi ngayon sa Pilipinas, naglabasan na yung mga imported na mga sasakyan Lamborghinis, mga... Kung Mm. ano-ano mga luxury cars. So, lahat yan galing ng shipping lahat yan, ano? Oo, iba't ibang shipping company, pero sure naman ako na meron kami diyang portion. Okay. Ah, may Meron times kasi ba na kami shipment actually sa Philippines. Yeah, marami kami shipment sa sa Philippines. Philippines, may mga times ba na nakakasama ka sa mga shipping lines? Sa mga barko mismo? Hindi, alam mo, yun din ang pangarap namin. Kasi, nasa ano kasi ako, sa sales department ako. So, usually kami nagbibigay ng rates sa Hmm. customer kung kunyari, yung rates tsaka kung magkano ibibigay namin. Kung gusto ko ng ganito, less than ganitong dollar from Europe to Asia. So, imagine mo kung ilan yung Europe to Asia na port, di ba? Ang haba nun. So, hindi, tsaka ilang ports ang meron sa Europe, di Yeah, ba? oo. Kunyari, sa Germany lang, di ba? O ilan na yung, ano dyan, ilan na yung ports dyan. Sa Manila, ilan ang ports sa Pilipinas? May South, North, Batangas, di Subic ba? yan, normally, di ba? Subic, may mga, Cebu, iyan pa lang, ilang ports na yan. Pag sinabi mo Asia, is Asia, hindi lang Pilipinas yung pinag-uusapan natin, di ba? Oh my, so ganun kalaki ang coverage ninyo. Mm, Well, basically ganon. worldwide. Yeah, worldwide talaga siya. So, yun. So, ako, yun sa ano namin, sa department namin. Kami yung parang nag-aasikaso ng mga rates na para sa customer o yung space nila sa barko. Kung um, may space pa ba ang barkong to para Wow. sa ganitong container. Kunyari, ikaw, meron kang isang container, gusto mong pumunta ng Pilipinas. Mhm. Tatanungin mo kami kung po pwede pa ba namin isalpak yung isang mong container dun sa papuntang Pilipinas o kung puno na kami. Kailan ka namin malulod? Parang ganun. Kailan ka namin mailalagay? Anong week ka namin pwede ilagay? Mga ganun. So, medyo ano siya, ganun siya, yung tipong yung mga race tsaka yung mga space sa barko. Okay. So wala namang pagkakataon na na-overload ang isang barko. Meron, kaya para tayong Cebu Pacific, yung nag, 'di ba, nag-ano sila, overbooking, tapos niro-roll out nila. Ganun din kami, Oo. nag-roll in din kami. Overbook, tapos, Oh, parang, okay. punta ka na ibang linggo ka na, next week ka na lalakad. Hindi ka nga Next week lalakad naman. ngayon. Sorry, schedule, ano? Oo, may ganun din. Parang aeroplano din naman yung style nila. Yeah. Um, Itong work mo dyan, pwede, nag-open ba to ng recruitment sa Pilipinas or agencies? May office kami sa Manila. Marami akong kausap from Manila. Meron kaming office sa Manila talaga. So pwede mag-apply doon papunta ng Australia din or depende sa kanila? Hindi, depende sila. Iba-iba yung ano nila. Iba-iba yung country na sinusupport nila sa amin. Kaya meron kami nakasupport for Oceania, may nakasupport for US, may nakasupport for Spain. Pero nasa isang building sila. Isang building lang? Oo, isang building sila. Tapos meron sila sa mga ports. Yung mga ports mismo, syempre, di ba? Okay, Kailangan mo, parang, sa mga ports eh. Pero yung nasa building, yun yung mga katulad namin na mga office-based ang tawag. office base. So, Oo. babalik lang ako doon, Ana, doon sa process ng shipping. So, kunyari, parang ako, isang company,
let's say XYZ company, pupunta ako sa shipping company nyo. So, etong container ba na to, parang gusto ko dalhin mo to sa Asia. So, pag sinabi kong Asia, depende na doon kung anong bansa sa Asia yun. Ganun ba yung ibig mo sabihin kanina? Hindi, sasabihin mo, kunyari sa akin, gusto kong mag-ship. Hindi, particular port, kunyari. Okay. Sasabihin mo sa akin, gusto kong pumunta to nasa Pilipinas ka. Itong container na to, di ba ka syempre, hindi naman kami individual eh. So, ikaw, na may company na maliit, meron kang marami ka ng customer. So, yung mga customer mo, sasabihin niyan, ito, Hamburg to Shanghai. Itong isang container na to, to Australia, Sydney. Basta yung port talaga mismo. So, yung mga ports na yon, yung marami kang port pairs, at tawag ng port pairs. Yung mga yun ang bibigyan namin ng presyo. Kasi, ang mga kliyente mo dun pupunta eh. Yung mga port na yun, parang A to B, A to B, A to B. So, bibigyan kita ng presyo ng A to B, A to B, A to B na yun. Tapos yun yung ibibigay mo rin sa customer mo. Pero kung saan lalapag yung box, yung container, kung saan mo sinabi. So, parang pick up, ganun? Makapupunta siya sa port. Tapos, syempre, may customs na yan. Sila na doon. So, pwede din naman kami, kunyari, sasabihin mo na, ay, gusto ko door-to-door. Di, kami din naman na mag-door-to-door nung sa'yo. Nung container na yun. May bali-balita sa Pilipinas. Hindi ko alam kung totoo ba to or misconception lang. Totoo ba na pagka dumaong na ang barko, magbababa na ng mga cargo or container, yung iba na binibenta nila ng mas murang halaga? Kapag walang nag-claim siguro, pwede, possible. Pag walang nag-claim, alam mo yun, kasi meron di ba may mag-claim kasi yan eh. Meron yung, may tinatawag siyang free time or ilang araw lang siya dapat nasa port. Sa port, oo. Oo. Kung ilang araw na, tapos walang nag-claim, siguro, ganun yung ginagawa sa atin. Pwede. Kasi narinig kasi diba, walang nag-claim eh. Ano gawin yan dyan? Kasi, kapag nakatenga sa port ang container na wala nagki-claim, nag-charge ang port ng daily, parang daily storage. Oo. Imagine mo nga siguro, usually naman sa atin, binubuksan niya mga 1 month, di ba, wala nagki-claim. Inaano na yan. Binabaklas na. True! Pero hindi ko alam kung totoo, pero feeling ko lang naman. Kahit nga hindi 1 month eh. Di ba? Hindi ko lang naman. Tapos sasabihin, damage container, mga ganun. Damage! Tapos, damage pala eh. Yeah, damage. Ganun. Kaya hindi, yun, hindi siguro. Pero Ana, going back dun sa Australia, may mga initiatives ba or parang culture ng Australia na gusto mo magkaroon tayo sa Pilipinas? Ano ba? Talaga kasi wala sa Pilipinas kaya hindi ko masabi masyado eh. Kasi parang 16 years na ako wala sa Pilipinas. Pero ano ba? Kasi laid back dito eh. Laid back masyado yung mga tao. Kumbaga may family time. Saturday, Sunday, wala talagang work. Kami sa opisina, walang work. Pero syempre, iba pa rin yung service na trabaho na na Saturday, Sunday. Pero, katulad dito, ang mall, nagsasara sila ng 3 o'clock. Oh, that's hapon? Yeah. So, kaya ikaw, nag-opisina ka, no? Nag-opisina tayo, 8 to 5 tayo. Pag uwi mo, wala na. Sabi mo, ay, patay na mall. Sarado na dahil. Wala ka na pupuntahan. So, parang ina-encourage nila magkaroon ng family time. Or yung, parang alam mo yun, hindi yung puro, di ba, usually, minsan papaguri mo pa yung sarili mo kasi nga, bukas naman yung mga mall, labas tayo, gaming tayo. Dito parang wala ka naman choice, parang gusto mo pumunta ng mall, nakasarado ang mall. Parang, wala din, uuwi ka na lang talaga, papahinga ka. Ay, ganun. So, kahit pero mga bars, or ang bar sa city lang yun meron halos. Mga hanggang 10. Maaga pa rin.
Oo naman, sa atin, palabas pa lang tayo nun. Papasok ka na ka eh. Diretso ka na ka ng opisina eh. Kaya Maglabas gigising mo ka eh. pa na dun eh. Oo, gigising ka pa na dun eh, para mag-ayos ng sarili mo. Pero dito tapos na halos yung party. Grabe. Sa city siguro, maabot siguro sila mga 10. Mga pag kunyari, weekends, hanggang siguro mga 12. Parang 10 o'clock. Pasimula pa lang yung ano ron eh. Oo, pasimula pa lang ang party. Wala pang ang tao niyan sa mga bar, di ba? Oo nga Pero eh. dito, oo, ganun sila. Tapos hindi sila kasi masyado nagpupulutan, inom-inom lang, kaya siguro mabilis silang malasing. Paano, Pero nga, di pa kasi. paano yung culture naman ng mga Australian pagdating sa ano? Pagtanggap ng bisita? Sa pagtanggap ng bisita, di ba tayo, pag nag-invite tayo, tayo maghahanda, di ba? Mhm. Dito hindi, may dala kayo dapat pagkain nyo, tsaka dapat may dala kang alak mo kung gusto mong uminom. Bit-bit mo Oh, yon. Tapos ngayon, invite kita, birthday ko. Oy, birthday ko, punta tayo sa ganitong restaurant. Magbabayad ka ng sarili mo ha. Huwag kang mag-antay na ilibre ka nung may birthday. oh, talaga? Oo, yun yung typical. Hindi dito pwede mong, ano, ewan ko, ganun sila. Na, may mga taong, marami na rin ako na-attenan ng mga kahit ano pang party yan. Ikaw yung magbabayad ng ano, ikaw yung magbabayad ng kinain mo. Talaga? Pero sama-sama kayo. Pero celebrate kayo. Alam mo yun? And then normal lang siya, hindi siya awkward pag uwian na. Hindi siya awkward. Ganun talaga sila. Literal. Tapos hindi sila yung madaming pagkain. Hindi, kaya, Christmas party. Diba tayo? Buffet. Diba? Yeah, May oo. baka. Dami. Dito hindi. Pika-pika. Parang, uy, gutom na gutom ako. Di ako kumain. Teka, Sa parang, break. parang ang hirap yan. Hindi yung break to naalala ko. Kaya hindi ako matin ng Christmas party na. Dati lang matin ako. Pero hindi na. Kasi iinom ka lang naman. Pag Christmas party naman, sagot naman ako pala yung inom mo. Pero parang iinom ka lang, sa bahay ka na uminom. Diba? Biyahe pa ako. Piga-piga lang kakainin ko, di mo ako kakain ng lechon dyan. Oh my, really? Christmas party to pika-pika? Well, Oo, syempre. tsaka minsan yung ibang Pinay nakapag-adjust na rin ng culture dito. Tipo ko yan, nag-party ako. Automatic na sa amin, automatic na sa amin, magdadala kami ng something. Parang gano'n. Nakapag-adjust na din. Kami, nakapag-adjust na rin kami. Finally. Finally. Kailangan magdala ng something. Pag wala kami dala, parang, yung parang, ano namin, parang, pasensya na, wala talagang oras eh. Ito yung pasensya. Sa Pilipino, no? Okay lang. Hindi ka sa Pilipino, magaganong ka na rin. Kasi, ano ka na eh. Parang yun na talaga eh. Kasi mga Pilipino, kaya kami, kami, nagkikita-kita. Pag minsan talaga, pag sunod-sunod, minsan nakakapagod din magluto, tapos magdadala ka, di ba? Sabihin na minsan, pasensya na, wala kaming dala. Ikaw yung mahihiya eh pag wala kang dala. Pasensya na, wala kaming dala. Ayun, Oh. ganun siya. Ganun yung ano niya. So, paano naman yung ano, yung interaction mo sa mga ano, sa mga Australians? Okay, kasi may mga friends akong Australians eh. Lalo sa work, araw-araw na lang. Parang sila lagi mong kausap. Oh, okay, tsaka sa office kapag nagsasama-sama kami. Okay sila. Ano sila, black and white. Hindi tayo mga Pilipina. Oy, sige. Tapos hindi naman pala. Sila talaga, no. Don't like. Yes. Ganon? So, Yes. firm talaga. Pero wag ka ma-offend pag sinabihan ka nun. Siyempre, iba yun. Sa kanila, that's how they communicate. Kaya kunyari, mga batang lumaki dito, Mhm. wag mo expect na katulad sila ng mga bata sa Pilipinas. Kasi hindi yun yung culture nila. Kaya minsan, sasabihin ng ibang magulang, ang rude naman ng anak. Pero hindi ganun yung mga anak ko. Yeah. Sasabihin nila, ang rude naman ng bata. Pero, you have to understand, hindi sila lumaki sa Pilipinas. Lumaki sila sa Exactly. ibang kultura. Culture eh. That's how they speak. Kunyari, di ba kasi kunyari sa mga Pilipinas, halika dito, kumain ka. Thank you po. Pero kahit ayaw mo, di ba? Ayaw ng bata. Pero ang bata dito, kasi, no, thank you. Kaganon sila talaga, no, thank you. Di ba, sa atin, parang ano ba naman to?
ang ano naman to, pinigyan mo na nga ng pagkain. Oo, hindi ganyan ka. tayo, oo, yeah. Pero hindi, iba kasi yung culture nila eh. Black and white sila. Kahit yung mga bata dito, ano sila, transparent sila. Kung ano yung nararamdaman nila, if they feel depressed, if they feel bored, if they feel happy, you will know. Because they're gonna say, I'm so happy that I see you. Oh, I'm so excited. Mga ganyan. Totoo yun. Hindi siya So, plastic. mafe-feel mo talaga yung ano nun, yung emotions talaga na, Sa atin kasi, oh, ba't din talaga dito ka? Pero totoo nun, parang, pumunta dito. Oo, ganun. Kaya, ano sila, mas okay. I think mas okay silang katrabaho. so, Ana, ano naman yung ano, yung pwede mong may advice yun doon sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gusto rin mag-Australia or mag-Dubai? Ito yon. Ang mga, ako masasuggest ko lang, hindi siya lahat pinipilit. Minsan kasi may mga kababayan tayo na pinipilit eh. Tipong, hindi na nga naaayon, ipipilit mo pa. Tapos pagdating mo ng ibang bansa, kung nagka-leche-leche yung buhay mo, sisisihin mo yung, o sino-sino sisisihin mo, di ba? Eh, alam mo na una pa lang, hindi na tama. So yun, siguro, unang-una, kailangan mo na muna, hindi lang basta tayo nagpa-plano, gumawa tayo ng action. Mas pangalawa, kailangan buo ang loob mo. As in, 100% buo ang loob mo. Kasi, hindi mo pwedeng sabihin pag dumating ka ng ibang bansa na hindi naman ganito sa Pilipinas, hindi naman ako nagaganito sa Pilipinas, dito nagaganito ako. Hindi ba pwede yun? Kasi, sino bang pumili sa'yo pumunta ka ng ibang bansa? Di ba? Ikaw yung pumunta. Ikaw dapat, handa ka dapat sa magpupunta mo. Hindi yung aate-ate ka, babalikan mo yung buhay mo sa Pilipinas na maganda ang buhay mo. Maganda pala yung buhay mo, pumunta ka pa ng ibang bansa. Pero yun yung mga, siguro yun nga, kailangan buo ang loob mo talaga. Tapos kailangan mag-plan ahead ka, tapos huwag mo ipipilit. Kung hindi patay, hindi patay. What about the skills or yung mga educational backgrounds, mga ganyan? Alam mo, yung skills naman tayo mga Pilipino, feeling ko wala tayong hirap dyan. Kasi lahat tayo, kung kaya natin gawin, gagawin natin. Alam mo yun? Parang sobrang ano natin, sobrang giving natin, tipong ano, alam mo yun, sobrang giving natin. Tipong hindi mo na kaya, ginagawa mo pa rin. Kung sa ganun lang, tapos inaaral mo pa rin, ganyan tayo mga Pinay. Sa skills, wala. Sa pag-aaral, may mga pumupunta kasi ng ibang bansa na hindi pag-graduate. Sumusugod na. Pero hindi mo siya pwedeng sabihin na hindi maganda yung ganun. Kasi iba-iba kasi tayo. Meron kasing hindi nakagraduate ng maraming kurso. Di rin naman maganda yung kinabukasan. O kung cum laude man dyan, o mod means lister. Pumunta ng ibang bansa. Hindi din eh. Nasa ano talaga eh. Minsan talaga, yun talaga yun. Nasa sipag mo din talaga. Tsaka syempre, kung nakaano talaga sa'yo, kung para sa'yo, para sa'yo. Pero hindi mo pwedeng sabihin na, kailangan may ganito ka, kailangan graduate ka, kailangan ano ka. Maganda yung equipped ka, yes. Pero hindi siya pwedeng maging basihan na, you're gonna be successful if you're like this. Pero hindi siya. Thank you so much, Miss Ana. Siyempre, number one, pinagbigyan mo kami ngayon. And, yep, let's give it up, Miss Ana! Thank you so much sa ating sikap. Long time.